King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 345. Labanan sa limang sona. Ang simula ng lahat ng kalahok sa Sacred True Dragon Gathering ay iba, na nagpapatunay na walang patas. Ayon sa mga inspection ni Zhao Fang, ang True Dragon Token ay nahati sa iba't ibang tier. Ang puting True Dragon Token. Karamihan sa mga henyo ay may ganito. Bronze. Ang isang maliit na bilang ng mga henyo ay may mga ito. Naabot na nila ang pinakamataas na 100 sa huling henerasyon. Silver. Naabot ang pinakamataas na 100 noong huling pagkakataon. Mula sa kumikinang na pilak hanggang sa purong pilak. Ginto. Naabot ang hindi bababa sa nangungunang 20 huling pagkakataon. Ang lahat ng limang napakahusay na kamangha-manghang henyo, hindi alintana o hindi kung nakapasok sila sa Sacred True Dragon Gathering dati o hindi, ay may mga nagniningning na gintong token. Si Zhao Fang ay kapareho ng karamihan sa iba. Isang puting True Dragon Token. Ang Sacred True Dragon Gathering ay iba sa ibang kompetisyon. Ang huling ranggo ay nakasalalay sa Dragon Blessing ng True Dragon Token. Kung ang isa ay manalo, maaari niyang nakawin ang isang bahagi ng basbas ng kalaban at ang mga natalo ay mawawalan ng ilan sa kanilang henyong basbas. Paliwanag ni Jiang Sanfeng sa mahinang tono. Matapos maunawaan ang mga patakaran, maraming tao ang na-curious. Nagtanong si Daiye, hindi ba ito nangangahulugan na hindi patas para sa mga nakikipagkompetensya sa unang pagkakataon? Ito rin ang naisip ni Zhao Fang. Halimbawa, ang mga pinakasikat na henyo tulad ni Mo Tianyi ay nagkaroon ng daang beses na higit na pagpapala sa kanyang token sa simula pa lang. Ang limang napakahusay na prodigy ay nagkaroon ng 1,000 beses na higit pa. Hihihi, ang mga patakaran ay masasabing patas at hindi patas. Bahagyang ngumiti si Jiang Sanfeng. Oh, anong ibig mong sabihin? Nagtaka ang lahat. Mas mananalo ang may maliit na blessing laban sa mas maraming blessing. Sa kabilang banda, ang mga mayroon ng maraming pagpapala ay mas kaunti ang mananalo laban sa mga mas mababang ranggo. Minsan ang halaga na kinuha ay maaari pang baliwalain. Paliwanag ni Jiang Sanfeng. Pagkarinig nito ay naunawaan ng lahat. Halimbawa, ang pagpapala ng limang napakahusay na kamangha-manghang henyo ay napakalaki at 1,000 beses na higit pa kaysa sa normal na henyo. Kapag natalo sila, malaki rin ang bahaging nawala sa kanila. Bagkus, ang mga henyong lumahok sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng kaunting pagpapala at kahit na ito ay ninakaw ni Goddess Bingwei o Mo Tianyi, ito ay walang silbi. Mukhang kahit na ang mga may ganap na lakas ay makakaipon ng sapat na pagpapala upang labanan ang limang napakaraming kahanga-hangang gawa kahit ito man ang kanilang unang Sacred True Dragon Gathering o hindi. Tumanggo si Zhao Fang. Ito ang ibig sabihin ng patas at hindi patas. Ang hindi patas na bahagi ay ang simula ng lahat ay iba tulad ng kung paano ang isa ay anak ng isang emperador samantalang ang isa ay anak ng isang cultivator. Ngunit ang makatarungang bahagi ay kung mayroon kang lakas, ang lahat ay maaaring mabago. Sa pag-iisip hanggang dito, tinitigan ni Zhao Fang ang kanyang puting True Dragon Token ng may pag-asa. Mabilis na lumipas ang oras at sa loob ng 2 araw, natanggap ng lahat ang kanilang True Dragon Token. Sa sandaling ito sa oras, ang surround spectator stand ay napuno ng mga elite mula sa buong kontinente, kabilang ang mga henyo na hindi maaaring sumali. Tinansya ni Zhao Fang na mayroong halos 100,000 manunood. Higit pa rito, ang panunood ng Sacred True Dragon Gathering ay mangangailangan ng malaking kabuuan ng Primal Crystal Stones na hindi kayang bayaran ng sinuman sa ilalim ng True Spirit Realm. Weng. Huang. Ang sinaunang arena ay biglang nagsimulang manginig ng bahagya at ang nakapalibot na mga estatwang bato ay tila na puno ng kapangyarihan. Ang bawat rebulto ay parang isang maalamat na figure na, nag-survey, sa loob ng arena. Ang susunod na sandali. Weng. Sa sinaunang arena isang napakalaking entablado ang tumaas mula sa hilaga, silangan, timog, kanluran at gitna. Ang bawat arena ay 10 milya ang lapad at kahanga-hanga. Maaaring gamitin dito ang mga kasanayan ng bawat uri at pangmatagalang armas. Hua! 100,000 manonood ang naghiyawan. Puno ng mainit na dugo ang bawat kalahok na henyo. Ang Sacred True Dragon Gathering ang talagang pinagtutuunan ng pansin ng buong kontinente.
Sa pagpalakpak ay lumitaw ang isang napakahusay na kamangha-manghang henyo sa bawat yugto. Ang silangan na yugto. Tantay Lanyo. Kanluraning yugto. Shi Cheng Tian. Timog na yugto. Taiyun Shuangzi. Hilagang yugto. Goddess Bingwei. Gitnang yugto. Yu Tianhao. Ang True Dragon Token ng 5 napakahusay na kamangha-manghang henyo ay kumikinang na ginto at ang mga dragon ay tila gumagalaw. Lalo na ang kay Yu Tianhao. Isang malabong basbas ng gintong dragon ang makikita sa paligid niya at pinilit nito ang lahat ng iba pang pagpapala ng mga henyo. Sa itaas ng arena ang pinakamataas na echelon ng Sacred Alliance ay nagkatinginan lahat. Sa wakas ay mahinang tumanggo ng ulo ang Deputy Palace Lord na may tansong balat. Magsisimula na ang unang round ng Sacred True Dragon Gathering Battle of 5 Zones. Isang maliwanag na boses ang umalangaw-ngaw sa buong arena. Ayon sa mga tuntunin, ang mga henyo ay nahati sa 5 zone ayon sa kanilang True Dragon Token at kung alin ito, depende ito sa swerte at kung magkano ang bawat blessing. Weng. Ang True Dragon Token ni Zhao Fang ay bahagyang nanginginig at nakakonekta sa Northern Stage, na kumakatawan sa direksyon na kanyang pupuntahan. Hindi naniwala ang ilan sa mga henyong naruroon at sadyang pumunta sa ibang direksyon. Ang resulta ay naramdaman ng mga henyong ito na nanginginig ang kanilang puso at nakaramdam ng pressure mula sa nakapalibot na mga estatwa ng bato na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa True Dragon Token nakagalaw sila na parang isda sa tubig. Madaling narating ni Zhao Fang ang Northern Arena. Makalipas ang 1 oras, ang ilang libong mga henyo ay pantay na nahati sa hilaga, silangan, kanluran, timog at gitnang yugto. Ang bawat zone ay may kanya-kanyang napakahusay na kamangha-manghang henyo at ang nasa zone ni Zhao Fang ay si Goddess Bingwei. Inilibot ng kanyang mga mata ang mga tao at nakita ang ilang pamilyar na mukha na ipinadala dito. Wang Xiaoguai, Dong Zhuo at Bei Moi. Nakita ni Zhao Fang na hindi niya kilala ang maraming tao dito. Si Wang Xiaoguai ay nagmula rin sa Canopy Great Country samantalang si Dong Zhuo ay mula sa Iron Blood Religion. Ang nakakagulat lang na resulta ay ipinadala rin dito si Bei Moi, ang past martial brother niya. Bahagyang tumango si Zhao Fang patungo kay Bei Moi bilang pagbati. Si Bei Moi ay nakakaramdam ng hindi mapakali, kinakabahan at nasasabik sa parehong oras. Siyempre, alam ng dalawa na random ang round na ito at hindi lahat ay nakakalaban ng iba. Sa makatuwid, hindi mataas ang pagkakataong makilala ni Zhao Fang si Bei Moi. Pagkatapos ng lahat, ang mga ranggo ay nakadepende sa True Dragon Blessing ng isang tao. Magsisimula na ang labanan ng mga sona. Gamit ang mga pandama sa True Dragon Token, pumunta sa entablado kapag kailangan mo. Malakas na sabi ng isang judge sa Origin Core Realm. Siya ang may hawak ng kuta ng Northern Arena. Nang matapos ang kanyang mga salita, Weng, isang True Dragon Token ang umuugong mula sa Northern Zone, hudyat sa kanya na umakyat. Oo, ang swerte ko naman. Ang unang yugto ng True Human Rank ay nagalit. Ang kanyang kalaban ay si Goddess Bingwei. Kalokohan, isang puting True Dragon Token lang. Ang swerte ko ay sobrang shit. Nakakunot ang kilay ni Goddess Bingwei habang sinusuri ang kanyang kalaban. Bilang isa sa 5 napakahusay na kamangha-manghang henyo, ang kanyang Dragon Blessing ay napakalaki ngunit ang kanyang mga kalaban ay napakaliit. Kahit nanalo siya, hindi siya mananalo ng maraming Dragon Blessing. Upang madagdagan ang kanyang Dragon Blessing, ang kanyang mga kalaban ay dapat na hindi bababa sa antas ng bronze o kahit na pilak. Limitless Wind Sword. Ang unang yugto ng True Human Rank ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at bumuo ng mabilis na umiikot na sinag ng sword light na bumaril patungo kay Goddess Bingwei. Dahil siya ay tumuntong sa yugtong ito, hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na matalo kahit na ang kanyang kalaban ay isang napakahusay na kamangha-manghang henyo. Extreme Northern Ice Wind. Itinuro ni Goddess Bingwei at isang ice blue na hangin na nakikita ng mata ay umihip sa kanyang kalaban. Shoo! Ang True Human Rank Genius ay agad na pinalamig ng hangin. Nakabuka ang kanyang bibig at nasa himpapawid pa rin ang kanyang espada ngunit isa na ngayong ice statue. Tanggalin mo siya. Walang emosyong sinabi ng Sovereign at the Origin Core Realm at 2 True Lord Rank Vice Judge ang nagpunta para kunin siya. Weng.
Isang tipak ng Dragon Blessing mula sa True Dragon Token ng talunang henyo ang lumipad papunta kay Goddess Bingwei. Ang kay Goddess Bingwei ay kumikinang pa rin tulad ng dati at halos walang pagbabagong nangyari. Hindi niya maiwasang ma-disappoint. Masyadong mahina ang kalaban kaya baliwalain ang pagbabasbas ng dragon. Kasabay nito, ang silangan, timog, kanluran at gitnang yugto ay agad na natapos. Gitnang yugto. Walang kapantay sa ilalim ng langit. Si Yu Tianhao ay nag-swipe ng isang kamay at ang isang kamao ay tila dinudurog ang anumang bagay sa daanan nito. Bam! Ang kanyang kalaban sa tuktok na True Human Rank ay pinadalang lumipad mula sa entablado. Silangan na yugto. Tantay umikot sa ere ang maliksi na figure ni Lanyo habang pinalipad ng 5 kulay na latigo ang kanyang kalaban. Siya ay nagmula sa isang hayop na nagpapaamo ng pamilya ngunit ni isa sa kanyang mga espiritual na alagang hayop ay hindi nagamit. Kanluraning yugto. Isang matangkad na figure na tila gawa sa metal ang nakatayong hindi gumagalaw na parang bundok. Boom! Sa isang sigaw ay agad na tumalsik ng dugo ang kalaban na eksperto sa True Mystic Rank at nahimatay. Isa sa 5 napakahusay na kamangha-manghang henyo, si Shi Chengtian. Southern Stand. Nagsimulang tumawa ang isang taong may 4 na ulo. Hayaan mo. Hayaan mo ako. Hindi, ako muna. Ang 2 ulong nasa sabik ay nag-away sa isa't isa. Mayroon lamang isang katawan ngunit 2 ulo at bawat isa ay may hawak na espada at talam. Siya o sila ang mga Tian Yuan si Shu Wangzi, isa sa 5 napakahusay na kamangha-manghang henyo. Hellcurse 9 Flaming Blade. Earth Freezing Sword. Ang espada at talam ay parehong pumutok at ang apoy at yelo ay nakipag-ugnayan sa isa't isa, nagpapadala ng nakakatakot na aura. Ang True Human Rank na kalaban ay hindi man lang naisip na lumaban. Shua. Ang mga kabataan sa huling yugto ng True Human Rank ay agad na dinudurog at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Huminga lahat ng malamig na hininga ang 100,000 manonood. King of Gods, Kabanata 346. Ang unang laban. Ang mga henyo ng Southern Stage ay malamig at natigilan. May mga hiyawan at sigaw pa ng mga babae. Huminga ng malamig ang 100,000 manonood. May pinatay. Itong Taiyun Shu Wangzi ay napakalupit. Pumatay ng isang henyo sa harap ng lahat. Sumigaw ang mga taga-timog entablado at nagsimulang sumigaw ang maraming tao para parusahan ako. Dapat mong husgahan si Taiyun Shu Wangzi ayon sa mga patakaran. Ang sadyang pumatay ng tao ay dapat na maalis sa Sacred True Dragon Gathering. May nagmungkahi sa ibaba. Ang kompetisyon ng Sacred True Dragon Gathering ay napakatindi at may mga pagkakataon na may mga taong namamatay. Pinahahalagahan din ng Sacred Alliance ang mga henyo dahil ang mga kalahok ay pinili mula sa bilyon-bilyon. Sa makatuwid, ang Sacred True Dragon Gathering ay nagtakda ng panuntunan na hindi sinasadyang patayin ang kalaban, lalo na kung sila ay sumuko. Isang napakalaking eksperto sa True Mystic Rank mula sa nanonood na stand ang napaungol sa sakit. Sacred Alliance, ang brat na ito ay dapat patayin o hindi bababa sa alisin sa True Dragon Gathering tulad ng kung ano ang sinasabi ng mga patakaran. Nakakatawa. Paano ko malalaman na napakahina niya kaya ni isang suntok ay hindi niya magawa para sa akin? Paano ito itinuturing na sinadyang pumatay ng isang tao? Hihihi, ayon sa patakares, hindi labag sa rules ang pagpatay bago sumuko. Hindi sumuko ang batang iyon. Walang takot ang 2 ulo na si Taiyun Shu Wangzi. Halata naman na alam nila ang rules. Ang instant na pag-atake ni Taiyun Shu Wangzi, ginamit niya ang kanyang True Spirit Realm Aura para i-pressure ang kalaban at pinatay siya bago siya nakapag-react. Isinasantabi ang True Human Rank, kahit ang karamihan sa True Mystic Rank ay karaniwang papatayin. Itong Taiyun Shu Wangzi ay isang bagong umakyat na napakahusay na kamangha-manghang henyo na ang paglilinang ay umabot sa mga huling yugto ng True Human Rank. Sa 2 ulo at 4 na kamay, maihahambing siya sa 2 True Mystic Ranks na pinagsama at tila walang kapantay sa ilalim ng True Lord Rank. Taiyun Shu Wangzi ay talagang karapat-dapat na maging pinakadakilang kalaban ni Yu Tianhao. Ang mga manonood at mga henyo ay naantig sa lakas ni Taiyun Shu Wangzi. Sa sandaling ito, sa pagharap sa mga reklamo, walang emosyong sinabi ng soberanong hukom. Taiyun Shu Wangzi,
Unang babala. Kunin ang 10% ng iyong henyong Dragon Blessing. Pagkasabi nito ay iwinagayway ng hukom ang isang True Dragon Flag. Shua. Bumaba ng 10% ang Dragon Blessing ni Taiyon Shuangzi at ang nagniningning na gintong True Dragon Token ay naging medyo lumabo. Ang nawalang basbas ng dragon ay ikinalat sa mga henyo ng Southern Zone. Hihihi, Librerag Dragon Blessing. Napangiti si Prince Jin at medyo naging maliwanag ang kanyang Silver True Dragon Token. Gago, bakit? Hindi naman namin sinasadyang pumatay, sobrang hina lang ng kalaban. Kinagat ng dalawang ulo ni Taiyon Shuangzi ang kanilang mga ngipin ng hindi sinasadya. Ang mga patakaran ng Sacred True Dragon Gathering ay nagsasaad na kung ang pagpatay ay hindi sinasadya, ang ikasampung bahagi ng iyong Dragon Blessing ay ibabawas. Ang hukom ay nanatiling hindi natinag. Ang Sacred True Dragon Gathering ay may perpektong hanay ng mga panuntunan. Bilang isang napakahusay na kamanghamanghang henyo, ang paghatol ng Sacred Alliance sa kanya ay magaan. Boss, mukhang hindi natin kayang patayin ang lahat ngayon. Sabi ng pangalawang ulo ni Taiyon Shuangzi. Hihihi, ang mga tuntunin ay nagsasabi na hindi mo sinasadyang pumatay ng mga tao ngunit hindi mo sinabing hindi mo sila mapilayan. Dinilaan ng nakatatandang Taiyon Shuangzi ang kanyang mga labi sa pagiging tuso. Si Xin Huang ay may tame time na ekspresyon sa karamihan. Kung ang dalawa ay dalubhasa sa pinagsamang pag-atake, malamang na doble ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ipinadala sina Xin Huang, Prinsipe Jin at ang iba pa sa Southern Zone, katulad ng Taiyon Shuangzi. Pagkatapos nitong labanan, ang mga henyo ng Southern Area ay nagpapanatili ng distansya sa pagitan nila at Taiyon Shuangzi. Marami na ang nakaisip na kung hindi maganda ang swerte nila at nakilala nila si Taiyon Shuangzi, pinakamabuting sumuko kaagad. Sa sinaunang arena, nagpatuloy ang labanan ng 5 sona. Ang bawat laban ay pinangunahan ng True Dragon Token na naghudyat para sa dalawang panig na maglaban. Ang Sacred True Dragon Gathering ay walang pakialam kung gaano ka napanalo, ngunit kung gaano karaming Dragon Blessing ang naipon mo. Sa hilagang sona, pagkatapos ng pagkapanalo ni Goddess Bingwei, may ilang mga henyo na naman. Ayon sa nakaraang karanasan, ang prosesong ito ay magpapatuloy sa loob ng halos 10 araw dahil mayroong ilang daang mga henyo sa bawat zone. Naka-cross-legged si Zhao Feng na nakapikit ngunit naglalagay ng bahagi ng kanyang kamalayan sa labas ng mundo habang ang karamihan sa kanyang nakatuon ay sa pag-unawa. Sa aking kasalukuyang lakas, mahirap makuha ang nangungunang 20. Hindi sumuko si Zhao Feng ng anumang pagkakataon at hinawakan ang bawat segundo upang madagdagan ang kanyang lakas. Sa loob ng kanyang isip, ang Lightning Inheritance at Mystic Flower Treasured Bible ay patuloy na nagsasama. Ang ikalawang antas ng Ball of Ice Soul ay patuloy na tumataas. At saka, dahil sa hindi kumpletong pahina ng Dark Eye, nagkaroon ng maraming bagong ideya at kaisipan ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng. Sa nakalipas na ilang buwan ng pag-unawa, ang antas ng enerhiya ng isip ni Zhao Feng ay kapantay ng True Mystic rank. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang malabong bughaw na ice pond ay umabot ng 1 yarda at mas malamig pa kaysa dati. Naramdaman ni Zhao Feng na ang pinagmumulan ng enerhiya ng pag-iisip na magagamit niya ay doble na ngayon kaysa dati at ang kapangyarihan ng Ice Soul ay mas malakas pa. Sa isang tiyak na punto ng panahon, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nanood ng labanan. Bagamat naiintindihan niya, nakatuon pa rin siya sa labas ng mundo. Sa pag-unlad ng God Spiritual Eye, hindi mahirap gawin ang dalawang bagay ng sabay-sabay. Ang arena ng Northern Zone. Huminga ng malalim si Beimoy nang lumitaw ang madilim na asol na ripple sa kanyang paligid, mabilis na umaatake sa kanyang kalaban. Bata, sumuko ka na. Tumawa ang isang lalaking nakasuot ng pulang damit nang lumitaw ang nagliliyab na mga ilaw sa gitna ng kanyang palad at tumama patungo kay Beimoy. Ang paglilinang ng lalaking nakasuot ng pulang damit ay nasa mga unang yugto ng True Human rank at bahagyang mas mataas kaysa sa panimulang yugto ng paglilinang ni Beimoy. Kahit na malakas ang Darkwater Inheritance ni Beimoy, bawat kalahok sa True Dragon Gathering ay may malakas na background. Ang lalaking nakasuot ng pulang damit sa kanyang harapan ay ganap na nakakontra kay Beimoy at may mas mahusay na mga kasanayan.
Makalipas ang 30 galaw, napaatras si Beimoy ng lalaking nakasuot ng pulang damit. 10 milya ang lapad ng arena at dahil sa depensa ni Beimoy, nakakapit pa siya. Walang silbi ang Darkwater Inheritance dito at kahit ang Lightning Inheritance ko ay average lang. Sa kabutihang palad, pinagsama ko ito sa Mystic Flower Treasured Bible. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na makaramdam ng swerte. Hindi dahil mahina ang Darkwater Inheritance ni Beimoy, ito ay ang lahat ng naririto ay mga anak ng langit na may talento, mataas na katayuan ng kapanganakan at kapalaran. Kung ikukumpara sa kanila ang Cloud Area ay isang maliit na nayon lamang sa malayong lupain. Brat, kung hindi ka umamin ng pagkatalo, hindi ito labag sa rules kahit patayin kita. Ang lalaking nakasuot ng pulang damit ay naglabas ng iskarlata na pulang dragon na kahoy na espada at nilaslas ang depensa ng Dark Ripple ni Beimoy. Wall. Dumuwa si Beimoy ng isang subo ng dugo at pinagmasdan ang lalaking nakasuot ng pulang damit na papalapit. Darkwater forming ice. Namumula ang mga mata ni Beimoy habang tila nag-evolve ang kanyang True Spirit Chi. Woo! Ang likidong ripple ng depensa ni Beimoy ay naging yelo habang nagbibigay ng lamig. Ang Darkwater forming ice ay ang ultimate move ni Beimoy at ang pinakamakapangyarihang teknik ng Darkwater Inheritance. Shua! Nagkaroon ng dagwang sugat ang lalaking nakasuot ng pulang damit matapos laslasin ng dark blue ice blade at ang lamig ay bumagsak sa kanyang katawan, kaya napilitan siyang umatras. Kung hindi dahil sa spiritual pill na nagtulak sa akin na makapasok sa True Spirit Realm sa ilalim ng pagkakataong mamatay, hindi ko na mauunawaan ang isa sa dalawang pinakamatibay na batas ng Darkwater Inheritance. Huminga ng malalim si Beimoy habang nag-interact ang yelo at tubig sa paligid niya. Bawat pag-atake ay magkakaroon ng pagsabog ng yelo at ang kanyang mga kamao ay tila gawa sa nagyayelong bundok. 50 galaw mamaya. Bam! Tumama ang palad ni Beimoy sa lalaking nakasuot ng pulang damit. Nanalo ako. Pinunasan ni Beimoy ang dugo sa kanyang bibig at naramdaman ang pagkulo ng kanyang dugo. Ang walang emosyon niyang ekspresyon ay napalitan ng pananabik at pagkahumaling. Sa yugtong ito ay hindi nagsumikap si Beimoy na maalala magpakailanman. Gusto lang niyang magbigay ng saglit na liwanag. Pagkatapos ng tagumpay, isang tipak ng Dragon Blessing ang nahulog sa True Dragon Token ni Beimoy at ang kanyang puting token ay naging mas maliwanag. Ang Beimoy ay halos nasa nangungunang 10 lakas ng Canopy Great Country. Tumango si Zhao Feng. Kahit na mahirap para kay Beimoy na maabot ang pinakamataas na 300 sa Sacred True Dragon Gathering, ito ay isang hindi kapani-paniwalang gawa sa kanyang background. Sa Northern Stage, mabangis ang mga laban at nagpatuloy ang sparring hanggang sa isang tiyak na sandali, nagsimulang tumunog ang True Dragon Token ni Zhao Feng, itinuro siya sa entablado. Ako naman. Naramdaman ni Zhao Feng ang pagkulo ng kanyang dugo at kahit nasa kanyang kalmado, bahagya siyang nasa sabik. Shua. Si Zhao Feng ay naging isang kidlat na dumaong sa Northern Stage. Ang kanyang kalaban ay isang kabataan ay matatag na mga mata na may hawak na mababang baitang spiritual grade blade. Ito ang aking unang laban, hindi ako matatalo. Mahigpit na hinawakan ni Gao Pang ang kanyang talam habang umaatungal ang kanyang True Spirit Chi. Napatingin siya sa asol na buhok na binata sa kanyang harapan at sa isang iglap, lumipad ang mga alaala sa kanyang isipan. Bago kami umalis, ang mga matatanda ng malakas na bansa ng Guanyin ay puno ng mga inaasahan para sa amin. Matapos ang halos 20 taon ng pagsusumikap at hindi mabilang na mga laban, sa wakas ay naabot ko ang hakbang na ito. Kung matalo ako sa laban na ito sa isang taong kapareho ng cultivation, paano ko makakaharap ang mga henyo na natalo sa akin? Umabot sa sukdulan ang layunin ng labanan ni Gao Pang. Wala pang 20 taong gulang at ang mga unang yugto ng True Human Rank. Tahimik na tinitigan ni Zhao Feng ang binata. Ang kanyang talento at potensyal ay lahat ng nangungunang antas. Hindi minamaliit ni Zhao Feng ang unang laban na ito. Blade of Lightning. Pinakipot ni Zhao Feng ang isang Asher Blade 1 yarda ang haba sa kanyang palad. Flying Crane Cloud Slash ang blade. Nag-alab sa mga mata ni Gao Pang ang layunin ng labanan habang siya ay umuungal at tila naging isa sa talam habang siya ay humahampas sa hangin.
Ang maliksi na kasanayan sa paggalaw at nangingibabaw na talam ay naiiba sa isa't isa ngunit tila perpektong pinagsama. Habang hinahampas niya ang kanyang True Spirit Chi ay bumalot ng 12-dosenang yarda. Flying Crane Cloud Slash ang blade, napakalalim na layunin ng blade. Kahit sinong kalaban sa Sacred True Dragon Gathering ay may malaking lakas. Naramdaman ni Zhao Fang na lumawak ang kanyang pananaw. Swash! Ang katawan ni Zhao Fang ay agad na nalaslas ng talam na iyon. King of Gods, Kabanata 347. Ay Bloodline Family. Ang katawan ni Zhao Fang ay parang isang piraso ng papel na napunit. Sa Northern Zone, bumilis ang tibok ng puso ni Beimoy at Dongzhou. Sa lakas ni Brother Zhao, hindi siya dapat matalo ng ganito kabilis. Mabangis na umiling si Beimoy. Sa pagkakataong ito, napagpasyahan ang nagwagi sa Northern Stage. Wu, si. Nanlamig ang figure ni Gao Pang sa hangin habang nanginginig ang kanyang katawan. Isang asol na buhok na kabataan ang bumungad sa kanya at nakahalukip-kip ang likod sa kanya. Hinawakan ng mga arko ng kidlat si Gao Pang. Plop! Nahulog si Gao Pang mula sa himpapawid, napaso. Anong kakaibang kidlat at bilis? Hindi ka panipaniwala. Bulalas ng mga henyo sa Northern Zone. Ang bilis at paggamit ng kidlat na ipinakita ni Zhao Fang ay nagpabuntong hininga sa iba. Ito ay medyo bihira na makita ang mga labanan na magtatapos sa isang galaw, ngunit ito ay kadalasang lumilitaw lamang sa 5 napakahusay na mga kahanga-hanga. Ikinaway ng hukom ang kanyang True Dragon Flag bilang hudyat ng tagumpay ni Zhao Fang. Ang isang bahagi ng Dragon Blessing mula kay Gao Pang ay agad na inilipat kay Zhao Fang. Weng. Ang True Dragon Token ni Zhao Fang ay puti pa rin ngunit ito ay naging mas maliwanag. Pagkatapos ng labanang ito, ang pagpapala ng Dragon ni Zhao Fang ay halatang tumaas. Ito ay dahil wala siyang gaanong Dragon Blessing at kung kaya't ang pagkatalo sa sinuman ay magbibigay sa kanya ng halatang pagtaas. Brother Chin, ang asol na buhok na brat na ito ay maaaring isang itim na kabayo. Sa ibaba ng Northern Zone, isang pinakamataas na sinabi ng kabataang True Human Rank. Napansin niya si Zhao Fang nang umakyat ang huli, higit sa lahat dahil sa kanyang asol na buhok at asol na kaliwang mata. Sa pagmamasid ng mabuti ng kabataan ay napagtanto na ang paggamit ni Zhao Fang ng kidlat at paggalaw ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Ganon-ganon lang pero hindi pa kino-consider na Black Horse. Ang mga baguhan lamang na nanalo ng hindi bababa sa 10 sunod-sunod na laban ay itinuturing na mga itim na kabayo. Mahinang sabi ni Brother Chin. Ang brother na ito ay 30 taon gulang at nakadamit tulad ng isang iskolar. Nakatayo sa grupo, ginawa niyang magalang ang iba pang mga henyo. Ang lalaking ito ay si Chin Kanwo, na nagmula sa isa sa 10 dakilang angkan, ang Heavenly Book Chapter. Nilabanan niya si Mo Tianyi sa isang tabla sa huling Sacred True Dragon Gathering ngunit mas mataas ang kanyang huling pwesto. Mataimtim na sinabi ni Xia Xianxiang mula sa 10,000 Sword Clan. Bukod kina Zhao Fang, Dongzhou, Beimoy, Wang Xiaoguai na mga pamilyar na ito, naroon din si Xia Xianxiang at ilan pang iba. Siyempre, pareho sina Xia Xianxiang at Chin Kanwo na mataas ang rating sa buong Sacred True Dragon Gathering. Sa ibaba ni Goddess Bingwei ay si Chin Kanwo, Xia Xianxiang bilang isang ghost-eyed na lalaki na mayroon ding purong pilak na True Dragon Token. Sa tatlong Chin Kanwo at ang lalaking may mata ng multo ay parehong may kinang ng ginto sa kanilang pilak na True Dragon Token. Sa ngayon sina Chin Kanwo, Xia Xianxiang at ang ghost-eyed na lalaki ang pinakamalakas na tatlo sa ibaba ng napakahusay na kamanghamanghang henyo sa Northern Zone. Sinuri ni Dongzhou. Siya at si Zhao Fang ay parehong nagmula sa Iron Blood Religion at nagsiyasat ng ilang balita. Sa katotohanan, kahit na hindi niya sabihin ito ay maiintindihan ni Zhao Fang sa pamamagitan ng pag-scan ng kanyang God's Spiritual Eye. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanilang True Dragon Token, masasabi na kung gaano sila kalakas. Sina Chin Kanwo, Xia Xianxiang at ang lalaking may mata ng multo ay talagang binibigyan ng pressure si Zhao Fang na nasa ibaba lang ng Diyosa Bingwei. Ano ang sitwasyon ng lalaking may mata ng multo? Ang bloodline ng mata ni Zhao Fang ay may kakaibang kahulugan. Narinig ko na siya ay mula sa pamilyang Wu ng isa sa tatlong pangunahing pamilya ng I bloodline.
Hindi siguradong sabi ni Dongzhou habang nakatingin sa lalaking may multo. Kung tutuusin, ito rin ang unang beses niyang sumali. Nang ini-inspeksyon ng dalawa ang lalaking may multo ay tila naramdaman ito ng huli at isang pares ng madilim na kulay abo na mga mata ng lamig ang biglang sumilip. Woo! Ang lahat ng mga henyo sa lugar na ito ay biglang nakaramdam ng nakakatakot na lamig. Para silang pumasok sa isang sementeryo na puno ng puting buto. Si Dongzhou ay nagsimulang manginig at hindi makapagsalita. Kahit na ang isang kasing lakas ni Zhao Fang ay naramdaman na ang paghinga ay nahihirapan at nakaramdam ng isang sumisirit ng panganib. Ang Ghost Eye bloodline ng Ghost-Eyed Man ay naglabas ng isang sinaunang at malamig na aura na tila naantig ang mundo ng mga kaluluwa na maaaring magwasak sa pisikal na mundo. Napakalakas ng Eye bloodline. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Zhao Fang ng ganoon kalakas na bloodline ng mata. Ito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa kay Lin Tong. Hihihi, hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong eye bloodline bukod sa 3 pangunahing pamilya ng matangunit sa kasamaang palad. Ang lalaking may mata ng multo ay halatang nararamdaman ang bloodline ng mata ni Zhao Fang ngunit nanginginig ang kanyang ulo ng may panghihinayang. Bagamat naisip niyang hindi masama ang eye bloodline ni Zhao Fang, hindi rin ito ganoon kaganda. Matapos makipagsagupaan sa kanyang ghost eye si Zhao Fang ay naramdaman lamang ni Zhao Fang ang isang malamig na aura na sumusubok na pumasok sa kanyang God Spiritual Eye. Pang pang pang. Ang God Spiritual Eye ay biglang nagsimulang magbigay ng isang mapanganib na pakiramdam. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang isang malabong kulay abo na aura ay nagdulot ng isang eroding force kay Zhao Fang. Destroy. Sinubukan ni Zhao Fang ang kanyang makakaya na isagawa ang kanyang pinagmumula ng enerhiya sa pag-iisip at ang lamig mula sa nagyayelong lawa ay pumatay sa kulay abong aura. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang. Nakakatakot nga ang bloodline ng mata ng lalaking naka-ghost eye. Siya ay talagang karapat-dapat na maging isang inapo mula sa isa sa 3 pangunahing pamilya ng eye bloodline. Ang lakas ng taong ito ay hindi mas mahina kaysa kay Mo Tianyi. Kinalma ni Zhao Fang ang kanyang sarili. Matapos pag-aralan ang sitwasyon ng Northern Zone, si Goddess Bingwei ay talagang pinakamalakas. Sina Qin Kanwo, Xia Xianxiang at ang lalaking may mata ng multo ay ang sumunod na 3 pinakamakapangyarihan na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Zhao Fang. Nasa ibaba nila ang iba sa True Mystic rank ngunit hindi sila natakot ni Zhao Fang. Chapter Leader, aakyat na ang lalaking iyon. Biglang bulalas ni Dongzhou. Pagtingin, nakita ni Zhao Fang ang lalaking may multo sa northern stage. Ang kanyang kalaban ay ang pinakamataas na true human rank na lalaki sa ginto. Ghost Eye Soul Burner. Ngumiti ng masama ang lalaking may mata ng multo nang magsimulang mag-apoy ang kanyang pares ng mata ng multo. Shua. Ang lalaking nakaginto ay agad na napasigaw at nagluwa ng isang subo ng dugo. Napaungol tuloy ang lalaki habang tumutulo ang pawis mula sa kanyang likuran saka nagpagulong-gulong sa lupa na para bang pinapahirapan siya. Ikan-away ng hukom ang True Dragon Flag. Ang nanalong ghost-eyed na lalaki ay bumulong-bulong sa sarili. Kung hindi dahil mawawala ng basbas ng dragon ang papatay na tao. Halatang nagpigil siya noon. Napatay ni Taiyun Shuangzi ang kanyang kalaban at sa halip na makakuha ng anumang dragon blessing, natalo pa siya ng ilan. Nang salakayin ng lalaking may mata ng multo ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay nakalock sa kanya. Pinagsanib niya ang kanyang Flame of True Spirit sa kanyang eye bloodline, na bumubuo ng Ghost Eye Flame na sumunog sa kaluluwa ng kanyang kalaban. Natagpuan ni Zhao Fang ang pangangatwiran sa likod ng husay ng lalaking may mata ng multo. Gayunpaman, ang pag-alam ay hindi nangangahulugan na maaaring kopyahin ito ni Zhao Fang. Makakakuha lang si Zhao Fang ng mga ideya mula sa anumang bagay na nauugnay sa mga bloodline dahil ang bloodline ng lahat ay iba. Nababagay ito sa ibang tao, hindi ibig sabihin na angkop din ito para sa iyo. Ngunit ang Flame of True Spirit ay maaaring mabuo ng sino man sa True Spirit Realm. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at pinagsama ang kanyang kamalayan sa kanyang dantian. Sa kaibuturan ng kanyang dantian ay ang kanyang Source of True Spirit na may kinikilingan sa elemento ng lightning. Ayon sa Lightning Inheritance, ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang Spirit Chi at isang maliit na apoy na kasing laki ng gisantes ang lumitaw sa kaibuturan ng kanyang Source of True Spirit.
Kasabay ng pagkislap ng kidlat ang apoy. Ito ay hindi lamang anumang normal na flame of true spirit, ito ay isang true spirit lightning flame. Matapos marating ang True Spirit Realm, hindi na nag-alala si Zhao Feng tungkol sa Flame of True Spirit dahil hindi niya iniisip ang pagpunta sa landas ng isang panday. Gayunpaman, ang aura na inilabas mula sa True Spirit Lightning Flame sa kanyang dantian ay nagpalundag sa puso ni Zhao Feng. Gamit ang True Spirit Lightning Flame bilang isang lighter at pinagsama ito sa God's Spiritual Eye, maaari ba akong magpatawag ng Lightning Flame God's Eye? Isang ideya ang pumasok sa isip ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, tiningnan niya ang hindi kumpletong pahina ng Dark Eye at sapat na ang alam tungkol sa mental energy. Una, kailangan ni Zhao Feng ng tulay na nag-uugnay sa kanyang God's Spiritual Eye at True Spirit Lightning Fire na magkasama. Ang tulay na ito ay ang kanyang malalamig na asol na dugo sa kanyang katawan. Ilang sandali pa. Ang malabong asol na dugo ay naging isang spiderweb na umaabot mula sa sukat ng kanyang kaliwang mata hanggang sa True Spirit Lightning Flame sa kanyang dantian. Mabilis na lumipas ang oras habang si Zhao Feng ay patuloy na sinusubukan at ginagawa ito. Nangangahulugan ang sunod-sunod na kabiguan na malapit na siya sa tagumpay. Weng. Ang True Dragon Token ni Zhao Feng ay biglang may naramdaman at itinuro ang Northern Stage. Ako na naman. Tumayo si Zhao Feng na ayaw. Napakalapit niya sa tagumpay. Kapag nagtagumpay ang Lightning Fire Gods ay ito ay magiging isang makapangyarihang Eye Bloodline secret technique na hindi basta-basta aatake sa kaluluwa. Aatakehin nito ang dimensyon ng mental na enerhiya at pisikal na mundo. Sa hilagang yugto, umakyat si Zhao Feng sa pangalawang pagkakataon. Ang kalaban niya sa pagkakataong ito ay isang late-stage man na nakasuot ng gold armor. Ang Gold Armored Man ay may maingat na ekspresyon at naglagay ng protective chi ng True Spirit Barrier para kontrahin ang bilis ni Zhao Feng. Dahil sa bilis ni Zhao Feng, napabuntong hininga ang ibang mga henyo. Para talunin ang mga may mabilis na bilis kailangan mo ng mas malakas na depensa at gumamit ng katahimikan upang kontrahin ang paggalaw. Matapos palakasin ang kanyang depensa ay sumilay ang ngiti sa mukha ng Golden Armored Man. Ang kanyang cultivation ay mas mataas kaysa kay Zhao Feng at naniniwala na hanggat hindi nasira ang kanyang depensa, malaki ang tsansa na manalo siya. Gayunpaman, hindi sinubukan ni Zhao Feng na manalo sa bilis. Eye of Illusion. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God's Spiritual Eye at isang abyssal freezing pond ang tila lumitaw sa kanyang kaliwang mata. Plop. Sa loob ng isang hininga ang gininto ang nakabaluti na lalaki ay kalahating nakaluhod sa lupa at ang malamig na pawis ay namamasa sa kanyang likod. Hua! Nagkagulo ang Northern Zone. Naantig ang ilang pinakamataas na True Human Rank at maging ang True Mystic Rank henyo. Ang lalaking may multo ay may nagulat na tingin. Mukhang hindi niya palubos na alam ang mga diskarte sa mata. Weng! Ang True Dragon Token ni Zhao Feng ay naging mas maliwanag kaysa sa dati dahil nangangailangan ito ng ilang Dragon Blessing mula sa kalaban. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng kaunting distansya hanggang sa Bronze Token. Pagkatapos manalo, mabilis na bumalik si Zhao Feng sa kanyang pwesto at nagsimulang subukan at galugarin ang sukat ng kanyang kaliwang mata. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy ang kaliwang mata ni Zhao Feng na paminsan-minsan ay kumikislap ng kidlat at ang balintataw ay tila transparent at madilim sa parehong oras. King of Gods, Kabanata 348. Inheritance Shadowings. Ang malabong asol na dugo sa loob ng katawan ni Zhao Feng ay bumuo ng isang maliwanag na nagkokonekta sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata sa kanyang Source of True Spirit sa loob ng kanyang dantian. Ang sizzle ng True Spirit Lightning Fire ay nagtagumpay sa pagsanib sa nagyayelong lawa. Ang nagyayelong pond ay hindi lang ang pinagmumula ng mental energy ni Zhao Feng, ito rin ay power ng God's Spiritual Eyes ni Zhao Feng at ang core ng kanyang eye bloodline. Hanggang ngayon ay nanatili pa rin itong misteryo. Sa pamamagitan ng pagsubok, maaaring magsanib ang nagyayelong lawa at True Spirit Lightning Force sa loob ng maikling panahon at ang mahinang Asher Lightning na apoy ay paminsan-minsan ay kumikislap sa God's Spiritual Eye ni Zhao Feng. Sa puntong ito, kinopya ni Zhao Feng ang pamamaraan ng Flaming Eye ng Ghost-Eyed Man. Kung tutuusin, ang mata ang pinakamahinang bahagi ng katawan ng tao at ang naglalagablab na pamamaraan ng mata na ito ay pinakamahusay na ginagamit kaagad, hindi tuloy-tuloy.
Hindi ito magagawa ng isang normal na mata. Napagtanto ni Zhao Feng. Nangangahulugan ito na ang mga walang makapangyarihang bloodline ng mata ay hindi magagamit ang kasanayang ito kahit na alam nila kung paano ito linangin. Ito ay dahil ang mga mata ng mga normal na tao ay mahina at hindi napigilan ang apoy. Sa pagkakataong ito, ang Lightning Flame God's Eye ni Zhao Feng ay nabuo at malamang na mas malakas kaysa sa lahat ng iba pa. Sa ngayon, ang mga diskarte sa mata ni Zhao Feng ay naglalaman ng Eye of Illusion, Eye of Ice Soul at Eye of the Heart. Ang Eye of Ice Soul ay may malakas na opensa at dalubhasa sa paglock sa kalaban. Hindi ito nang ahas na gamitin ito ni Zhao Feng ng madali. Sa kabilang banda, ang Lightning Flame God's Eye ay isang instant attack at tiyak na mas malakas kaysa sa Eye of Ice Soul. Hindi ko madaling gamitin ang Lightning Flame God's Eye o kung hindi, napakadaling sunugin ang kaluluwa ng kalaban at gumawa ng higit pa sa nais na pinsala. Higit pa rito, ang kasanayang ito ay naglalagay ng maraming presyon sa God's Spiritual Eye. Bahagyang nagsisi si Zhao Feng. Naiintindihan niya ang Lightning Flame God's Eye at tiyak na walang sapat na kontrol dito. Kaya't sa tuwing umaakyat ang lalaking may multo, si Zhao Feng ay nag-iinspeksyon at natututo ng isa o dalawang bagay mula sa kanya. Ghost Eye Soul Burner. Ang mga mata ng lalaking multo ay kumikinang sa apoy. Isang napakataas na dalubhasa sa true human rank ang umungol at bumagsak sa lupa na gumulong-gulong na parang tinorture. Eksaktong kontrolado ang Ghost Eye Soul Burner ng Ghost Eye o kung hindi ay madali para sa kalaban na aksidenteng mapatay ang kanyang kalaban. Ang sinumang matatalo sa kanya ay masasaktan sa isip at tiyak na hindi na makakabawi sa panahon ng Sacred True Dragon Gathering. Kaya naman, ang lalaking may mata ng multo ay isa ring bawal na kalaban na maraming mga henyo ay hindi nang ahas na labanan. Ang pamilyang Wu na ito ay talagang karapat-dapat na maging isa sa tatlong pangunahing pamilya ng mata. Sina Qin Kanwo at Xia Xianxiang ay may same time na ekspresyon. Ang dalawang ito ay ka-level ni Mo Tianyi ngunit lubhang maingat sa lalaking may multo. Lahat ng tatlo mula sa tatlong mata na pamilya ay nandito. Ang pamilyang Touba, pamilyang Wu at pamilyang Qiu. Iniskan ni Qin Kanwo ang buong lugar. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, karamihan sa mga henyo bukod sa napakaraming mga kahangahangang tao ay hindi gustong makilala ang tatlong pangunahing pamilya ng mata dahil ang kanilang mga kasanayan ay mahirap labanan. Tingnan mo ang entablado sa silangan. Ito ay isang tao mula sa pamilyang Touba. Ang mga tingin ng maraming mga henyo ay bumaling sa northern stage. Ang napakahusay na kamanghamanghang henyo mula sa northern stage ay si Tantay Lanyo at madaling si Primo. Sa pagkakataong ito ang kahalili mula sa pamilyang Touba ay lumitaw sa northern stage. Touba Chi mula sa isa sa tatlong pangunahing pamilya ng mata. Nakalok ang kanilang mga tingin sa gwapong binata. Touba Chi ay isang gumagalaw na babae na nakasuot ng pink. Daiye. Bulalas ni na Zhao Feng, Dong Zhu, Jiang Sanfeng at kumpanya. Heavenly Piercing Eye. Touba Chi. Shua. Isang sugat ang naiwan sa mukha ni Daiye na dumiretso sa kanyang leeg. Ako. Inaamin ko ang pagkatalo. Bulalas ng takot si Daiye. Sa pag-iisip kung paano niya hinabol ang fan-flying bandit kasama si Zhao Feng, ang kanyang lakas ay tungkol sa pinakamataas na true human rank ngunit ngayon ay wala na siyang pagkakataong lumaban pa. Ang pag-atake ng Heavenly Piercing Eye ay maaaring lumikha ng invisible blades na pumutol sa lalamunan ng kalaban. Napakalakas pa rin ng Heavenly Piercing Eye. Kung haharapin ko siya ang resulta ay malamang na kaming dalawa ang malubhang nasugatan. Seryoso ang ekspresyon ng lalaking may mata ng multo. Siyempre, ang mga tao mula sa iba't ibang mga zone ay hindi maaaring labanan ang iba mula sa ibang mga zone sa ngayon. Kahit na ang mga mula sa parehong zona ay may mababang pagkakataon na makipaglaban sa isa't isa. Nakakatakot ang opensa ng Heavenly Piercing Eye na ito. At ito ay may kinikilingan sa pisikal na mundo. Kinagat ni Zhao Feng ang kanyang dila. Masyadong mabilis ang bilis ni Touba Chi. Napakabilis kaya't ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay hindi malak dito. Higit pa rito, ang Heavenly Piercing Eye ng kalaban ay may elemento ng hangin kaya kahit natutunan ito ni Zhao Feng ay hindi niya ito magagamit. Sa hilagang yugto, nagpatuloy ang mga laban at tinalo ni Goddess Bingwei ang kanyang kalaban sa bawat galaw. Walang kamalay-malay,
si Zhao Fang ay pumasok sa 5 laban at nanalo silang lahat. Si Bei Moy ay nanalo ng 2 at natalo ng 3 samantalang si Dong Zhou ay natalo sa lahat ng 5 at may malungkot na ekspresyon. Si Wang Xiaoguai ay nanalo din ng 5 at naging mas mabangis sa bawat laban. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tagumpay upang manalo ng 5 sunod. Siyempre, sina Qin Kanwo, si Xianxiang at ang Ghost-Eyed Man ay mayroon ding 5 panalo. Ang ika-7 laban. Umakyat muli si Zhao Fang. Ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay isang kabataang nakasuot ng itim sa tuktok na True Human rank na may token na may sulyap ng pilak. Ang True Dragon token ni Zhao Fang ay mayroon lamang isang kislap ng tanso. Hihihi, brat, dito nagtatapos ang perpektong record mo. Bahagyang ngumiti ang kabataang nakaitim. Ito ang pinakamalakas na kalaban ni Zhao Fang sa ngayon. Sinabi ng kanyang token ang kanyang husay at kapangyarihan sa pakikipaglaban. Itim na uwak Li Chengyan. Ang pagkakaroon ng titulong itim na uwak ay nangangahulugan na ang kanyang bilis ay mabilis at hindi maraming tao ang makakahuli sa kanya. Naabot lang ng taong ito ang pinakamataas na 300 noong nakaraang pagkakataon ngunit mabilis itong tumaas sa pagkakataong ito, naging isang itim na kabayo na natalo lang ang 2 bronze token na henyo ng magkasunod. Maraming tao ang nakakakilala sa kabataang ito sa background ng itim. Ininspeksyon din ng itim na uwak na si Li Chengyan si Zhao Fang. Dahil pareho silang nasa hilagang yugto, alam din ni Li Chengyan na si Zhao Fang ay nanalo ng 6 na sunod-sunod na laban. Masasabing ang dalawang ito ay parehong itim na kabayo ng Northern Stage. Ang bilis ay ang aking kakayahan at ang aking paglilinang ay mas mataas kaysa sa iyo kaya't ang iyong bloodline ng mata ay hindi gaanong nakakaapekto sa akin. Ang itim na uwak na si Li Chengyan ay may nakaka-relax na hitsura ngunit sa katotohanan ay maingat. Shua. Sa isang iglap ay nawala si Lin Chengyan at sa sumunod na pagkakataon, isang lalaking may itim na pakpak ang lumitaw sa hangin. Shua. Shua. Kasabay nito, maraming malabong figure ang lumitaw sa paligid ni Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng bilis, si Li Chengyan ay mas mabilis pa ng bahagya kaysa sa ilang mga cultivator sa simula ng mga yugto ng True Mystic rank. Walang silbi ang sino man sa ilalim ng True Mystic rank. Biglang binuksan ni Zhao Fang ang kanyang God Spiritual Eye at naglock sa isang figure. Eye of Ice Soul. Ang yelong aswal na mata ay naging isang nagyayelong lawa at ang lamig ay nabura ang kanyang dimensyon ng enerhiya sa pag-iisip. Ang malagim na mabilis na itim na uwak na si Li Chengyan ay biglang nanigas. Tila pumasok siya sa mundo ng yelo at ang lamig ng enerhiya ng pag-iisip ay gumuho sa kanyang isipan. Ang kamalayan ng enerhiya sa pag-iisip ni Li Chengyan ay nababalot ng isang ice blue na ilaw at sa huli maging ang kanyang mga iniisip ay nagyelo. Sa sandaling ito ay para siyang tumanda. Kasing bagal ng kuhol ang kanyang mga reaksyon at galaw. Higit pa rito, ang kanyang mental energy consciousness ay nabura ng kapangyarihan ng Ice Soul at halos mahulog sa mahimbing na pagtulog. Bam! Itinaas ni Zhao Fang ang kanyang paa at sinipa si Li Chengyan palabas ng stage. Nang bumagsak ang huli sa lupa ay sininok pa rin siya at maging ang kanyang mga iniisip at kilos ay naging mabagal. Sa kabutihang palad, mabilis akong huminto. Pinunasan ni Zhao Fang ang kanyang malamig na pawis. Matapos tumaas ang level ng kanyang mental energy, ang kanyang mata sa kapangyarihan ni Ice Soul ay naging mas nakakatakot din at ang mga pag-ataking tulad nito na dumiretso sa kaluluwa ay mapanganib. Madali ang aksidenteng pumatay ng tao. Matapos manalo sa ika-7 laban, biglang naging purong bronze ang token ni Zhao Fang nang tumaas ang kanyang Dragon Blessing. Ang pagkatalo kay Li Chengyan ay nangangahulugan na si Zhao Fang ay naging isa sa mga makapangyarihang itim na kabayo ng Northern Zone. 8 panalo, 9 na panalo, 10 panalo. Nagpatuloy ang mga laban ni Zhao Fang at naging mas maliwanag ang kanyang tansong True Dragon Token. Bukod sa napakagandang kahangahangang Goddess Bing Wei at Qin Kanwo at ang iba pa, ang iba pang mga henyo ay tumingin sa asol na buhok na kabataang ito ng may pag-iingat. Siyempre, hindi lang si Zhao Fang ang naging itim na kabayo sa Sacred True Dragon Gathering. Sa Northern Zone naroon din si Wang Xiaoguai at ilang iba pa. Kasabay nito, ang silangan, kanluran, timog at gitnang mga zona ay lahat ay may mga itim na kabayo. Sa Southern Zone na Xinhuang,
Ipinagpatuloy ni Liu Qingxin at ng iba pa ang kanilang winning streak at tinalo pa ang ilang mga henyo na nakakuha ng magagandang resulta sa nakaraang Sacred True Dragon Gathering. Ito ay lalo na para kay Xin Wuang na nag-iisa at casual na tinalo ang kanyang mga kalaban. Sa Western Zone ay mayroon ding mag-asawang itim na kabayo at isa sa mga ito ay isang babaeng Swordmaster na natalo ang kanyang mga kalaban sa isang galaw. Si Kang Yuyu iyon. Si Zhao Yufei ay naging isa rin sa 4 na itim na kabayo sa Eastern Zone. Sa itaas ng arena sa entablado ay pinanood ng mga Sovereigns of the Sacred Alliance ang kapana-panabik na laban ng 5 zone. Hihihi, hindi nakakagulat na isa ito sa mga pinakamataas sa mga henerasyon. Sa nakalipas na mga henerasyon mayroon lamang ilang itim na kabayo, hindi 12-12 Tumanggo ang mga soberano. Sinuri ng Deputy Palace Lord sa gitna ang mga nakapaligid na estatwa ng bato. Ang mga pagpapala ng Henyong Dragon ay patuloy na tumataas at nagpapatuloy pa rin. Nagbigay ng mahiwagang aura ang mga estatwang bato na tila mga alamat ng sinaunang panahon at tila nagbago ang kanilang mga ekspresyon habang pinapanood ang mga labanan. Weng! Tila nanginginig ang mag-asawang estatwa ng bato at nagsimulang tumaas ang aura nito. Tingnan mo. Ang isa sa mga soberano ay tumitig sa langit sa itaas ng sinaunang aura. Sa pagitan ng mga ulap ay lumitaw ang ilang transparent na figure. Malabo ang mga transparent na figure na ito at makikita ang mga palasyo, bundok, at mga aklatan. Isang mana na konektado sa kontinente. Hindi ka panipaniwala. Kakasimula pa lang ng Sacred True Dragon Gathering. Kadalasan ang Inheritance Shadowlands ay lilito lamang sa kalagitnaan ng huling bahagi ng Sacred True Dragon Gathering. Ang mga soberano ng Sacred Alliance ay natigilan.